bagan na lang ako ng uling para mas tipid kung ganito ang gagawin natin. Yan. Ito na ang ating chicken curry. Maglagay lang tayo sa kawali ng asukal. So, i-caramelize lang natin to, guys. Yan. Tapos, konting water lang. Ilalagay po natin yung ating kinayod na buko. Yan, guys, hayaan lang nating sticky yung ating asukal at yung ating buko. Ito kasi, guys, ipapalaman ko to doon sa suman na gagawin natin. So, hayaan nyo lang pong maluto yung buko at magiging caramel na rin po yung ating sugar. Luto na po yung ating buko at caramel na rin po yung ating sugar na ginagawa. So, pwede na po nating patayin yung apoy. Ito yung ating malagkit na giniling na bigas. 1 kilo yon at 1 kilo din na bigas lang po. Ayan. May nabibili naman po sa palengke na giling na or kayo naman ang pwede din kayong magpagiling. Itong sa akin, guys, pinagiling ko to. Kaya talagang ano po yung bigas na ginamit ko. So, ang una niya po natin gawin, lalagyan po natin ng 2 cups ng sugar. Brown sugar, guys, ang ilalagay ko. Yan, haluin lang po muna natin.
So, ito guys, wala mo ng apoy ito. Hindi ko muna binuksan yung ating kalan. Yan, halo lang po muna. Kapag nahalo na po yung asukal, saka na po natin ilalagay yung ating gata. So, ito guys, para siyang moron style na suman. Ang kaibahan lang po nito guys, kasi wala akong ilalagay na chocolate. Ang palaman po nito guys ay yung buko na minatamis ko kanina. Ilagay na po natin guys yung ating gata. Yan po. Haluin lang po muna natin. Unti-unti. So kapag nahalo na po siya, pwede na po nating buksan yung ating kalan. Ayan guys, nahalo ko na. So, pwede na po nating buksan yung ating kalan. So, ang gawin lang po natin, halu-haluin lang po natin siya hanggang sa tuluyan na pong matanggal yung mga buo-buo. Yan. Medyo kailangan lang talaga dito guys ng tiyaga sa paghalo. Hanggang sa makuha na natin yung tamang lapot ng ating bigas. Yan. Medyo mahina lang po yung apoy guys, para hindi po siya kaagad matuyo. Yan po oh, unti-unti nang matuyo. So maya-maya po pwede na po nating i-turn off yung ating kalan. So yan po. Kukuha na po natin maya-maya yung saktong pagkaka-mix ng ating gagawing suman moron. So ito guys, advisable talagang gumawa nito kapag yung kawali nyo po ay yung non-sticky na kawali. So ito kasi guys, first time ko lang gumawa nito at request lang to ng aking asawa. Nami-miss daw niya yung ganitong luto sa lugar nila sa Aklan. Ang tawag daw nito sa kanila is pinais. Yan. Plain lang sa kanila guys, pero sa akin kasi para naman may kunting twist, lalagyan ko siya ng minatamis na buko. Yun yung ipapalaman natin sa loob. Para naman may kakaibang pwede ko nang tawagin tong sarili kong tuklas. Yan. Maya-maya po pwede na nating patayin yung ating kalan. Guys, so bahala na kayo kung gaano po kalalaki yung bilog na gagawin ninyo. So tansya nyo na lang kung paano nyo po gagawin. Kasi medyo kailangan mo talagang bigyan ng mababang oras ito guys pag gumawa kayo ng ganitong klaseng suman. Tapos guys, ito yung ginawa ko kayo ng minatamis na buko. So medyo tubig yung ating sugar kanina. So, pwede na lang pong initin uli yan para po mag-sticky yung ating sugar. Pwede na namang hindi na. So, tanggalan nyo lang po ng konting syrup. Kasi nagkaka-syrup po yung So, pag okay na po yan guys, yan, ibibilog nyo lang po. Gaganito nyo lang siya. Ayan po.
Ito guys, natutunan kong magganito sa nanay ko noon. Kasi si nanay ko madalas gumagawa dati ng suman na kamuting kahoy naman guys yung ginagawa ng aking nanay. Ayan po. Diba ang ganda? Di siya dumidikit guys sa dahon. Pag nabilog na guys, pwede nyo na pong paikot. Yan. So, medyo higpitan nyo lang po yung dahon. So, kung sa iba guys, tinatali nila yung dulo. Itong sa akin, hindi na. Yan. Pwede nyo pong tupiin nyo lang po yung dito. Oh. Sa, yan, ganyan. Tapos, kabilang side naman po. Yan. Tupiin nyo lang. Medyo bawas po sa oras. Mas mabilis pong gawin yung mga ganitong style lang guys. Kasi guys, kaya hindi ko kailangan ng steamer kasi ganito din po yung ginagawa ng aking nanay noon. Pag gumagawa kami ng suman, since sa probinsya nung araw, wala namang kaming steamer. At ako rin po, wala rin akong steamer. Ngayon, malit yung steamer ko. Kaya ganito na po yung ginagawa ko. Hindi po talaga ito mapapasukan ng tubig. Basta, yung pagkakalatag po at pagkakatupi ng ating suman ay paganito po. So, nasa inyo na po guys kung ano pong style ng pagkakabalot nyo ng suman. Yung iba po kasi tinatali yung dulo. Ako naman, ganito lang. Mas mabilis. Hindi po siya guys kakain ng oras. Yan po. Lalagyan ko na muna to ng tubig at lulutuin na natin to. Pakukuluin na natin siya. Guys, sasabawan nyo lang. Make sure nyo lang po na mga nasa halos 1/4 po yung sabaw ng ng ating sa kaldero nyo po. Yan, isa lang na po natin guys. Yan guys, pakukuluin lang natin siya sa katamtamang apoy lang po. Yan guys, kasalukuyang kumukulo pa po yung ating suman. So, mga ilang minuto na lang po, luto na yan. Hahanguin lang po natin siya sa kaldero para hindi po siya mababa doon sa sinabaw natin kanina. At palalamigin lang din po natin yun. Okay guys, ang bango niya. Habang kumukulo, nalalanghap ko yung bango niya.